Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Sa mga baguhan pa dyan, maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. At kung tig-tibor naman dyan, pa-like at subscribe. Maraming salamat po. At kung matapos mo yung video na ito, huwag kalimutang magkomento para mabigyan natin ng reaksyon. Bigyan ho natin ng reaksyon yung bagong nakita kong video tungkol ito sa kapalaran sa ating bansang Pilipinas sa year 2026. Gaya na lamang ni Presidente Bongbong Marcos, Vice Presidente Sara Duterte. Hopefully, yung mga nangyari sa 2025 na maraming mga rally ang naganap, hindi na mangyari ngayong 2026. Pero makita naman ng mga tao na wala pa rin makukulong sa ating bansa dahil sa korupsyon sa flood control. Marami pa rin mga rally ang maganap. Baka mas malaki pang gulo ang mangyari kung ganun. At sa mga masabi natin sa mga government official, yung mga korap lang, dapat magbago na kayo. Hindi pa huli ang lahat. At ngayon, hindi natin patagalin pa. Ito na yung video na bigyan ho natin ng reaksyon. Once again, kung matapos mo yung video na ito, huwag kalimutang magkomento. Mundo ng politika, unahin na natin dahil ngayong taon, ika-4 na taon ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung nakikita ninyong magiging takbo sa pamumuno ni PBBM? Honestly, no, mas magiging magulo itong taong 2026 sa pamumuno ni Ferdinand Bongbong Marcos. Magulo, Bakit sobra. po? Paano Siguro magulo? dahil na rin sa... Kasi nung tinitingnan ko yung element ni Bongbong Marcos, according to sa birthday niya, hindi maganda yung ikot ng element niya. So kung last year, pangit, this year, mas matindi. Mas magindi. Dahil ba mas maraming mga kontrobersyang mahuhukay? Ay, oo, sobra. Usaping politika pa rin. Sobra. Mukhang hindi yata nagulat si Master ang sa mga pangyayari nitong yung parang huling parte ng 2025, yung mga nakikita nyo. Siyempre, pinag-usapan si BBM. Pag-usapan din natin si VP Sara, pagdating naman po sa ating Vice Presidente, sa kanyang ama, di ba, na si dati Pangulong Rodrigo Duterte na eto na nga, na-reject ang interim release appeal sa ICC. Ano masasabi ninyo? Alam mo, marami pang magiging problema to si Rodrigo Duterte. Talaga maiipit talaga siya. Oo. Pero yung kay Sara kasi, medyo mag-iingat si Sara sa taong 2026. Siguro less talk, less mistake. Dapat yun ang i-apply ni Sara Duterte. Kasi ngayon, nagkataon kasi si Sara Duterte ay nasa year of the horse. Okay. So, puno siya ng maraming pagsubok ngayong taon nito. Ayun. Kaya dapat medyo ingat siya. Kasi I'm sure nakikinig yung ating mga viewers at tinatanong siguro nila ano ba yung binabasa nyo? Base yan sa kanyang... Base yan sa pinanganak? kanyang kapanganakan, Okay. according sa zodiac sign at according na rin sa element niya. So, ibig sabihin nun, dapat mag-iingat talaga siya. Kasi pag taon niya, dapat medyo ingat na Kasi ingat siya. year of the horse siya. Yes. Which is, ito na nga, parating na. Yes. Ganun pala yun. Yes. Oo. Master Ang, dito naman pong December 18 lang, na inaresto na si Sara Diskaya. Samantalang nasa Senate naman po detention itong asawa na si Curly Diskaya. Sa tingin niyo po ba ay tuluyan na silang mananagot sa batas o mas tatagal pa ang usapin at issue na ito? Is it going to be stretching out the entire 2026? Tatagal pa. Pero pansamantala, maiipit talaga sila. Sila talaga yung escape ng gobyerno. Yun ang ginagamit nila eh. Oo. Pero tatagal pa yan. Tatagal. Pero sa totoo lang talaga, etong dalawang mag-asawan to, ito yung parang, etong taon nito, ito yung pinakamalas na taon nila. Itong Oh my 2026. Yung akala mong 2025 No, parang grabe hindi na. pa, hindi pa.
Mas okay pa nga yung 2025 nila compare sa 2026. Kasi the more na mas paparating ang 2026, let's say for example, November, December, January, mas lalong nagiging negative sila. So mas madidiin pa ba? Ganun Yes, yan, Master madidiin Ang? pa sila. Okay, speaking of madidiin, ito nga pinakakasuhan na ng ICI at ng DPWH sina ex-House Speaker Martin Romualdez, pati na rin si dating Representative Saldico dahil nga pa rin sa flood control scandal. Ano ba yung mga aasahan pa natin? Ano yung mga posibleng nilang kaharapin ngayong taon? Ako honestly, niloloko lang tayo ng gobyerno eh. Honestly, I'm sorry. Kasi ako talagang inikot-ikot ko na yung mga baraha tsaka yung zodiac sign nila. Wala naman talaga ako nakikita na maiipit ito si Martin Romualdez tsaka si Saldico eh. Laro lang talaga ito eh. Parang kumbaga parang pinaglalaroan lang tayo ng gobyerno. So, Yun ang base nakikita sa- ko yan, ha? Sa cards. Yes. Sa cards, parang yes. walang kahahantungan. Wala. I'm sorry, wala. Pero syempre kasi ang inaabangan natin dito, meron bang mahuhuling malaking isda? Base sa galaw ng mga at least elements natin for 2026, a year of the horse, saan magkakaroon ba ng progress to? Honestly, meron lang talaga siguro madadamay, pero hindi naman po lahat. Ako ang tanong ko, Master, ito na nga, pino-forecast nyo, sinasabi nyo na kung nakikinig si BBM o si VP Sara at lahat na nabanggit natin, na yan na yung nababasa ninyo. Meron bang paraan na makontra ito ng tao? Kumbaga, meron ba ako pwede gawin para hindi mangyari sa akin yung mga sinasabi ninyong nakikita ninyong mangyayari? Depende sa tao eh. Kasi ang tao kasi, ako naniniwala kasi ako, kung makokontra, oo, makokontra. Pero depende sa tao. Okay. Depende yan. Kung paano sila magiging positive. Kasi yung mga tao ngayon, lalo na itong 2026 nito, ang magiging problema kasi tatlo eh. Okay? Career, business, pera. Okay. Yan ang magiging problema ng tao. Kaya ang mga tao ngayon, lalabas, mainit ang ulo. Naku. Sobra. Sobrang negative nakakatakot ito. yung mga pangitain nito si Kaya, Master Ang. Naghihintay na ako ng mga magandang nakikita ni Master Ang. Meron ba tayo dyan? Siguro, ang magiging maganda lang siguro kung ang tao magiging masipag at magiging positive. Kasi ang taong 2026, ang gagawa ng swerte, tao. Hindi ang swerte ang gagawa sa inyo. Kumbaga, hindi siya aligned, Mama. Hindi Parang naka-align ganun. ng swerte ngayon sa tao. Wala siyang tulong sa'yo. Wala. So, ikaw talaga, Ang gagawa. kumbaga, in truth naman, di ba, Master Ang, they always say in feng shui and any other study, yes. it's really up to you. Yes, yes. So, maganda kasi, when you get to know from a feng shui expert, you know what to expect. Yes, yes, So, ang yes. mangyayari, you push harder. Yes, Tama? Tama ba ako? yes, Pwede. tama. Ayun. Tama. Naku, so kailangan pala effort tayo this Yes. year, 2026. So Yes. ito naman po, in general, sa estado ng ating bansa, pagkatapos ka ng sunod-sunod na ang daming kontrobersya noong 2025, ano po yung nakikita ninyo in general ngayong taon? Sabi nyo nga na kailangan i-push. Magulo, sobra. Magulo. Kasi kung titingnan mo, 2026, dulo 6. Tapos then yung element ng 6 is fire. Okay. So 2026 is under fire. So ang horse naman is fire. So Double fire, fire horse. So ibig sabihin na, nasa dulo pa naman ng 2026 is 6. So sobrang daming negative. So paano yan? Sa buong mundo, ganyan. Ganun Yes, ang sinasabi ninyo, buong Master. mundo. Ganun po mangyayari. So ang magiging problema ng buong mundo, pera. So yun ang sinasabi ko na kaya magiging magulo ang bansa natin. May way Kasi ba? pera ang magiging problema. Ano ba mga pangontra, may paraan Master ba? Ang, pagkadating sa pera? Yung mga typical na tips pwedeng makita ng ating ng ating mga kapatid. Lalong-lalo na January 1 ngayon. Oo nga. Pagsimula. Simula pa lang. Siguro pag nakikinig sila ngayon, Diyos ko, akala ko maiwan ko na yung problema ko sa pera ng 2025, madadala pa pala Madadala pa ngayon. pala. Ako may tutulong talaga ng 2026 talaga, tao. Kasi may mga tao kasi, let's say for example, no, ginawa ng tao, pag sinasalubong ang bagong taon, naghahanda, nililinis natin yung bahay. Pagkatapos, ayusin natin lahat ng mga gamit natin. Maghahanda tayo ng pagkain. Pero ang totoo, niloloko nyo lang ang sarili nyo. Kasi bakit? Hindi inayos ng tao yung sarili niya. Lahat ng mga negative na meron sa kanya, pinasok niya sa 2026. Oh, so dapat pala. talaga, ang i-let go. Iiwan. Oo. Buti na lang ginawa natin kahapon yung parang what I leave behind.